Nakapagkape na ba kayo? Almusal. Ang ganda ng araw ngayon. Tapos na kami mag-almusal. Nagsangag ako. Nag-eat ng egg. Hindi, nagkape lang ako. Nagsangag ako para sa kanila. Ganun. Grabe guys, ang mga bilihin ngayon. Bumili lang yung 100 ko. Bumili lang ako ng itlog. 3 itlog. Tuyo. Saka sukal. Saka steak. 3 steak. Ubus yung 100. Sabi ko, ay grabe na pala talaga ang bilihin. Hindi na natin namamalayan, guys. Nakakagulat na. Nakakagulat na talaga guys yung mga bilihin ngayon. Kawawa naman ang ating mga maliliit na mga baby. Paglaki nila, ano na kaya ang mangyayari? Dati, nakakabili pa ako ng ang piso. Nakakabili pa ako ng tinapay, ice candy. Yung, alam mo yung malaking tinapay na mamon. Busog na ako noon. Ngayon, yung piso, wala nang gamit. Pandagdag na lang sa 10 piso para mabuo mo yung 10 piso at makabili ka ng tinapay. Yung tinapay pa ngayon parang pum na lang. Wala nang laman. Ay nako, patingin sa akin ng aking apo, ano daw ang sinasabi ko. Ayan guys, nag-worry na talaga ako sa panahon ngayon. Grabe na. Alam mo ba yung piso nung 90s? Sobra. Pamasahe ko na yun. Balikan. Pamasahe ko na balikan yun sa school. Laking halaga na yun sa akin. Nabigyan ako ng piso ng nanay ko. Binibigyan ako ng piso ng nanay ko. Hindi ko pinamamasahe yun. Naglalakad ako. Binibili ko ng pagkain para meron akong pang-snack. Naglalakad ako pa uwi. Ganun dati. Makabili lang ng ano. Laking halaga kasi yun. Malaking halaga na yung piso. Ngayon, wala na. Dati kumita, nung 90s, kumita ka ng 50 ang araw. Sobrang laki nun. Sobrang laki na. Kasi dati ang tatay ko nagta-tricycle. May tricycle siya. Laking tulong na sa amin yung kumita ang tatay ko ng ganong halaga. Ngayon, yung 50 saan aabot? Ang 1 kilong bigas ngayon, may higit 50. Dito, 56 na. 56 na ang kilo dito sa baba namin at tindahan. So, ang 50 pala, hindi na makakabili ng isang. Meron 50 sa ibang store. Grabe. Paano kung 4 kayo, 5 kayo sa isang bahay? Hindi, wala na. Yung 1 kilo kulang na. Yung 50 na yun. So, pag sumasahod ka pala ngayon sumasahod ka ng minimum lang. Wala, kawawa. Kawawa ang pamilya. Kaya karamihan sa mga Pilipino, karamihan talagang nagpupursige silang makapag-abroad kahit anong hirap. Sa pag-apply pa lang, grabe na ang hirap na pagdadaanan.
Tapos pagdating doon makikipagsapalaran, hindi nila alam kung ano yung mapupuntahan amo. Alam nilang napakahirap pagdating doon. Pero masaya na sila makarating lang doon. Pagdating doon, kahit anong hirap kinakaya. Kasi sobrang hirap man naman ng Pilipinas. Doon ang mga katulong doon sa Saudi, sa ibang bansa, sumasahod sila ng 20,000 pero maltratuhin ka, sigaw-sigawan ka, wala kang tulog, wala kang pahinga, kumita ka lang ng 20,000 a month. Biro mo yan. Kaya shout out sa mga OFW. Saludo ako sa inyo. Naranasan ko din maging OFW. Ayan lang guys. Sana gumising-gising na tayo. Kawawa ang ating mga kabataan ngayon. Good morning at shout out sa lahat. Magandang araw. Magsipag. Nung nasa probinsya lang ako, magtanim ako ng kamuti. Maganda pa. Makakain pa ako ng ng kamuti. Dito garabi ang kamuti dito na ngayon. 1 kilo. 100 plus. Hindi na ako bumili. Nakakapanghinayang. Kawawa ang mga walang trabaho. Salamat guys sa panonood. God bless. Nakulit ng aking naiinitan na siya. Ay, hirap kumita ng pera. Diba? God bless. Ingat po.